Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Sa tuwing mangangaral ang Panginoong Hesus, labis na namamangha ang mga nakikinig sa Kanya. Subalit, may mga Hudyong marurunong sa relihiyon ang madalas nakikipagdebate at ayaw patalo. Minsan, isang abogado ang nagtanong kay Jesus bilang pagsubok kung ano ang pinakamahalagang utos sa batas ng Diyos. Ang sagot ni Kristo ay, mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ang tanong ay ito, paano malalaman kung anong uri ng pag-ibig sa Diyos mayroon ang isang tao? Ang sabi ni Apostol Juan ay ito, ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sinumang namumuhay sa pag-ibig ay namumuhay sa Diyos, at ang Diyos ay nasa sa Kanya. Sa makatuwid, malalaman natin kung anong uri ng pag-ibig sa Diyos mayroon ang isang tao sa pagtanto ng uri ng kanyang pag-ibig sa kapwa. Maraming mga kadalagahan ang nagsasabing ang gusto nilang mapangasawa ay yaong mayaman, matanda at malapit ng mamatay. Ang sinasabi nila ay kwarta ang mahalaga. Sinasabi naman ng iba na ang pagmamahal ay natututuhan ng tao. Matututuhan daw nilang mahalin ang pangit basta mayaman. Anong uri ng pag-ibig sa asawa magkakaroon ang mga ganitong babae? Huwag nating kalimutan na ang pasimula ng tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagkilala sa Kanya. Kapag nakilala natin ang Diyos, hindi natin mapipigilan ang ating sarili na Siya ay mahalin. Sa kabilang dako, kapag inibig natin ang salapi ng isang tao, hindi ito magbubunga ng pag-ibig sa taong iyon. Bagkus, pipilitin nating masarili ang kanyang salapi. Mayroon akong napanood na sine. Ang tanong ng lalaki sa kanyang may bahay ay ganito, mahal mo ba ako? Magaling ang pagkakasagot ng babae. Matapos kitang paglingkuran ng 25 taon, pinagluto kita, nilabhan at plinansya ko ang iyong mga damit, pinalaki ko ang iyong mga anak, nilinis ko ang iyong barong-barong, winalis ko ang iyong bakuran. Tapos, tatanungin mo ako kung mahal kita? Tunay na ang katunayan at kalawakan ng ating pag-ibig sa Diyos ay mapagmamasdan sa ating mga gawa, tulad din ng ating pagtitiwala sa Kanya. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang ika-22 artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito. Dapat ibigin ng tao ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.